Saan nga ba nagsimula ang Tivoli? Ang Tivoli ay binabaybay din bilang Tiboli, 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 Tibole, Tagabile, Tagabeli, at Tagabulu ay isang pangkat etniko sa Timog Cotabato na nasa katimugang Mindanao. Mayroong mga taong Tiboli na naninirahan sa paligid ng lawa ng Buluan sa lunas ng Cotabato o sa Agusan del Norte. Ang kulturang Tivoli ay mayaman na konektado at inspirasyon ng kalikasan. Ang kanilang mga sayaw ay isang gayahin mula sa pagkilos ng mga hayop tulad ng mga unggoy at mga ibon. Ang Tivoli ay may isang mayamang kulturang musikal na may iba't ibang mga instrumentong pangmusika. Ngunit ang Tivoli na musika at mga kanta ay hindi para sa libangan lamang. Ang mga awiting tribal ay may isang buhay na pakikipag-ugnay sa kanilang mga ninuno at isang mapagkukunan na sinaunang karunungan. Naniniwala ang Tivoli na ang lahat ay may espiritu na dapat igalang para sa magandang kapalaran. Ang mga masasamang espiritu ay maaaring maging sanhi ng karamdaman at kasawian. Ang tinalak, ang sagradong tela ng Tivoli na gawa sa abaka, ay ang kilalang bapor ng Tivoli at isa sa mga tribo na tradisyonal na tela. Ang telang ito ay ipinagpapalit sa panahon ng pag-aasawa at ginamit bilang takip sa panahon ng kapanganakan. Ang mga kababaihan ng Tivoli ay pinangalanan ng mga dreamweaver. Isa pang alamat ang nagsasabi sa atin na ang paghahabi ng tinalak ay itinuro ng isang diyosa na nangangalang Fudalu sa isang panaginip at natutunan ng mga kababaihan ang etniko at sagradong ritual na ito. Batay sa mga disenyo ng tribo at mga pattern ng tela sa pamamagitan ng kanilang mga pangarap, ang natatanging pattern na ito ay ginawa ng mga daan-daang gawi na tela na Tivoli ay kasaysayan na hawak sa mga kamay ng kanilang mga gumagawa at ang mayamang pamana sa kultura ay makikita sa pamamagitan ng kanilang mga nilikha. Ipinapakita nito ang kolektibong imahinasyon ng tribo at kahulugan ng kultura. Ang pamumuhay ng mga Tivoli ay masusing nakatutok sa kanilang kultura at tradisyon. Tradisyonal na magsasaka at mangangaso ang ilan sa kanila. At mayroon ding Tivoli na gumagawa ng maganda at makukulay na handcrafted na produkto tulad ng tinalak, isang uri ng tela na gawa mula sa abaka. Ang lipunan ng mga Tivoli ay may mahalagang papel ang mga babae at may matatag na sistema ng pamumuno. Sila'y kilala rin sa kanilang mga ritual, musika at sayaw na nagpapakita ng kahalagahan ng kanilang kultura. Ang wika ng mga Tivoli ay tinatawag na Tivoli o Tivoli language. Ito ay isang Austronesian na wika na kabilang sa malaking pamilya ng wika sa Pilipinas. Ang paggamit ng Tivoli sa araw-araw na pakikipag-usap ay nagpapakita ng kahalagahan ng kanilang kultura at identidad. Ilang halimbawa ng wika ng mga Tivoli. Sain ka pa, ano ang iyong pangalan? Lemlem deta, salamat sa iyo. Ko inudo, saan ka pupunta? Nanleme tu metoko, anong oras ka uuwi? Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa at ang wikang Tivoli ay may sariwang mga anyo at kasaysayan na nagpapakita ng kahalagahan ng wika sa kanilang komunidad. The Tivoli have a tradition of a highly complex polytheistic religion. However, more recent variants of their religion have been influenced by Islam and Christianity. Nevertheless, some continue to preserve religious practices from thousands of years of old traditions. The Tivoli believes in Busaw, or malevolent spirit, which wreak havoc on the lives of human beings, thus causing misfortune and illness. Desu, or propitiatory offerings of Anok Bukay or white chicken, Sedu, or pig, are made to placate or gain favors from this evil spirit. Tivoli rites are normally presided over by a morally upright leader who is proficient in their tradition. Often enough, the Dato themselves presides. The Tivoli metal craft tradition distinguishes Tivoli culture and is linked to Glinton, the god of metalwork, who occupies a stellar place in Tivoli.
Tibuli metalwork consists of bracelet and solid anklets. A recent product of metalwork tradition is the Tibuli figurines. Tibuli weaving is another skill that have been raised to the level of art. Their tradition cloth, the tinilak, is made of krungun or abaca fiber, extracted from the mature fruit bearing wild abaca. Lake Cebu, South Cotabato, Tibuli of indigenous knowledge and tradition, in Tagalog, sikat, refers to the shining sun it rays, the first light of dawn, the beginning of a new day. It is a symbol for hope, and hope lay on the hands of the children. In their hearts and minds rests the fate of our country. They are the future, and future begins today in their second home called school. Opening the door of community-owned Tibuli School of Indigenous Knowledge and Tradition or SIKAT gave unprivileged Tibuli kids of Lake Cebu an opportunity for good education. SIKAT follows the basic curriculum in elementary, which are similarly offered in other schools in the country. But unlike most, the institution's unique approach, deeply rooted to its core values, creates an avenue for hands-on heritage preservation through indigenous education. Here, culture and tradition are more than just lesson. It is a way of life, and honestly, I never seen students and teachers so dedicated to the school advocacy. Unfortunately, at most, dedication alone can't run a school. It can't buy a food, books, and school supply, neither develop facility, nor pay salary. SIKAT relies on selling handicrafts and a few sponsors who is provided financial assistance in order to keep the school running. With over 100 students and only a handful teacher is not just sufficient. SIKAT struggle against this harsh reality. Women of Tibuli. Tibuli women dress in a long sleeve, tight-fitting, waist-length, collarless blouse, which is plain black, dark, or navy blue. Their tubular skirt is ankle-length. For special occasions, the Tibuli woman is dressed in a pinstripe linen skirt. Men of Tibuli men no longer wear traditional attire. Today, they normally go about in ordinary pants and skirt, which typical Tibuli sword, which they always carry at their side. Family background. The father is the head of the family and makes all the decision. The wife can give opinion or suggestion. The father can have a number of wives depending on his economic resources and financial capability. For them, it is prestigious to have several wives. If the father wishes to marry another woman, he must seek permission to his first wife.